Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Viral po ngayon sa social media ang isang pulis na tumalon o lumundag sa tulay para sagipin po itong batang babaeng nalulunod. O, di ba? Sana, sir, lahat ng mga kapulisan katulad po ninyo, hindi po tulad ng iilan na nasasangkot po sa ipinagbabawal na droga at sa iba pang mga krimen. O ito po ang video, mga ka-PL, panoorin po natin. Pero bago ko lang po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Basahin ko lang po itong mula po sa Parax Chronicle na Facebook page, mga ka-PL. Isang pulis tumalon sa ilog upang sagipin ang batang babaeng nalulunod sa ilalim ng tulay. Saludo ang buong PNP sa iyong tapang at malasakit, Patrolman August David Jr. Yan po ang pangalan ng mabait at may malasakit na pulis, mga ka-PL. Hindi po tulad ng iilan dyan. Hindi naman po karamihan, hindi naman po lahat. Mahilig sa tongkuts. Mahiya naman kayo. Dito sa patrolman pa lamang, may tapang at may malasakit sa mga kababayan. Magbago na po kayo, hoy. O, ito na po ang video, mga ka-PL. Panoorin na po natin. Kita nyo naman, mga ka-PL, pinalakpakan ang mamang pulis. Ayan pala yung itsura niya. Magandang lalaking pulis po pala ito, mga ka-PL. Sa mga ate na mahilig sa men in uniform, gantong pulis po ang hanapin ninyo. Mabuti po ang kalooban. May malasakit po sa mga kababayan. Huwag yung mga pulis na bulsa lang ang iniintindi. Pagpapayaman, pagpapalaki ng tiyan.
hindi naman po karamihan, kundi iilan lamang po na mga pulis na nasasangkot sa ipinagbabawal na droga at sa iba pang krimen. Marami pa rin naman pong mga kapulisan na matitino. Kaya lang, itong mga matitino, nadadamay po nitong mga iskalawag nga kung tawagin, di ba mga ka-PL? Kawawa naman. Saludo po kami sa iyo, Sir August David Jr. Sir, sana ipagpatuloy niyo pa po ang inyong kabutihan. Malasakit sa mga kababayan at higit sa lahat, malasakit po sa ating inang bayan. Bibihira na lamang po ang katulad mo, Sir August David Jr. Pabihira din po yung pangalan ninyo, pang kalendaryo. Hindi nawawala. Ayos! O isang tabi na po natin yung usapin na yan at nasaluduhan na po natin si Sir. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ulitin ko, saludo po kami sa iyo. Salamat po. O dito na po tayo mga kapil sa usaping nako. Lumalala po ang kaguluhan sa Israel, no? At noong isang araw, wala pa namang mga napapabalitang mga kababayan nating OFW na nasaktan. Bagamat napakarami po nating mga kababayang OFW sa nasabing lugar, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 24,000 po na mga kababayan natin ang nagtatrabaho doon. Pero ngayon, 2 oras lamang po ang nakalipas mula nang na-publish ng isang pahayagan mga ka-PL, nakakalungkot. Meron na pong 2 mga kababayan natin na nasugatan na po. Ngayon, mananawagan po tayo siyempre. Walang iba kundi sa ating mahal na Pangulo. O basahin ko lang po. 2 Pinoy ang nasugatan sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng mga pwersa ng Israel at Palestine. 2 Pinoy sugatan sa naganap na giyera sa Israel. Maliwanag? Ngayon, mananawagan tayo. Unang-una sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, malaki po ang tiwala namin sa iyo. Bagamat, nung isang araw pa lang, ipinag-uutos na po ninyo na suriin, kamustahin ang ating mga kababayan sa nasabing lugar kung hindi ba nasaktan. Maraming salamat po doon sa concern ninyo sa ating mga kababayan. Pero iba na po ito, mahal na Pangulo. May mga nasugatan na po. Dadalawa pa lang naman. Pero huwag po sana nating hayaan na baka itong dalawa dumoble, magtriple at dumami pa. Naghahanap buhay po ang ating mga kababayan sa ibang bansa para matugunan po ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa ating bansa. Tapos ito nga't nasugatan na. Mahal na Pangulo, hindi po namin kayo pinapangunahan. Alam po namin na magaling kayo. Higit sa lahat, alam po namin na may malasakit po kayo sa ating mga kababayang OFW. Pero, mahal na Pangulo, atasan nyo po kung sino man ang karapat dapat atasan para bilis-bilisan naman po ang pagkilos ng mga maaaring makatulong po sa ating mga kababayan na mga OFW nga sa nasabing lugar para mailikas na kung kinakailangan at wala na hong masugatan. Katulad po nito, nasugatan na sila, obligadong uuwi ho sila sa ating bansa. Pag umuwi ho sila sa ating bansa, ang hanap buhay po nila mawawala. Pag nawala po ang kanilang hanap buhay, ang pangangailangan po ng kanilang mga mahal sa buhay, nako, magkukulang na po sila sa pang-araw-araw. Mahal na Pangulo, malaki po ang tiwala namin sa iyo. Kailanman hindi po nawala ang tiwala namin sa iyo. Sana po
aatasan na po ninyo kung sino man ang karapat-dapat ninyong atasan para mailikas na kung kinakailangan itong ating mga mahal sa buhay, ating mga kababayan sa bansang Israel. Okay, ano pong masasabi ninyo mga ka-PL kay Mamang Pulis at sa ating mga kababayang OFW sa Israel? Ako ang masasabi ko, sa may mga mahal sa buhay sa bansang Israel, kung matatawagan nyo pa sila, kung may connection pa po kayo sa kanila at hindi pa nawawala ang kanilang Wi-Fi connection, ano ba, o data sa kanilang cellphone, tawagan nyo po, kamustahin nyo po sila kung okay lang ba ang lagay nila. Para hindi po tayong mag-alala, tayo mga nandito sa Pilipinas. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.